Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, mahigit isang buwan na at atin nang sinimulan ang tinatawag na bare months. Muli na nating nagkaroon ng excitement ang karamihan sa atin dahil ngayon pa lamang nalalanghap na nating paunti-unti ang halimuyak ng Kapaskuhan. Pagbukas ko po sa aking Facebook noong September 1, ay muling dumungaw sa aking wall si Jose Marichan. At napakahaba kong panahon ay narinig muli natin ang awiting Christmas in Our Hearts. Bakit? Kasi kilala po ang mga Pilipino sa may pinakamasaya at pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit alam po ninyo, hindi lang ang Kapaskuhan, basta may handaan at pagtitipon, ay talaga namang kilalang kilala ang mga Pilipino. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ay inilarawan ni Jesus Nazareno ang kaharian ng Diyos tulad ng isang malaking piging ng kasalan. Napakadami ang inanyayahan ng hari, subalit ang mga inanyayahan ay hindi dumalo. Ang mga inanyayahan hindi nakahanda. Ang mga inanyayahan ay patuloy pa rin sa kanilang nakagisnang pamumuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang banal na Eucharistia po ay isang piging na inihanda ng Diyos sa atin. Ito po ay kakaibang piging sapagkat ito ang tanging handaan na nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Ito po ang tanging handaan na nakakapagbigay buhay. At ito ang tanging handaan na nakakapagbigay lunas sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Sa banal na Eucharistia, mayroong naghahanda. At ang naghahanda, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Sa banal na Eucharistia, ibinibigay ng naghanda hindi lamang ang mga makalangit na pagpapala at biyaya, subalit ibinibigay niya ang kanyang buong buhay para sa atin. Sa Eucharistia, tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Sa banal na Eucharistia, hindi lamang tayo basta kasali, kung hindi kasalo tayo ng Panginoon sa mga biyaya niyang nakakapagligtas at sa buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, napakahalaga nito, sa pagdiriwang ng banal na misa, tayong lahat na naririto, na mga nakikinig, hindi lamang tayo basta kasali, kung hindi tayong lahat kasalo ni Jesus Nazareno sa kanyang piging na inihanda para sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan
at buhay na walang hanggan. Kaya alam po ninyo kahapon ay muling nagbalik sa aking alaala yung aking kamusmusan. Naalala ko tuloy, kasama ko noon ang aking mga kapatid at ang aking magulang, nagpupunta kami sa mall or department store para bumili ng bagong damit. Kung kami ay dadalo sa mga kasalan, sa mga paskuhan, sa mga pagdiriwang, at sa mga pagtitipon. Marahil, marami sa atin ngayon nais magkaroon ng maraming bago sa darating na Kapaskuhan. Nais nating magkaroon ng mga bagong damit kung sakaling may mga handaan at pagtitipon na dadaluhan. Kaya nga ngayong Pasko, siguro, alam ko marami sa inyo naghahangad ng bagong damit, ng bagong sapatos, ng bagong kasangkapan, ng bagong laruan. Minsan, bagong bahay ang gusto, bagong sasakyan, at bagong kagamitan. Ngunit alam po ninyo, kung babalikan natin sa ating ebanghelyo ngayon, maliwanag na hinahamon tayo ng hari na nais nitong iparating sa atin ang isang napakahalagang mensahe na ang hari nais tayo na magkaroon ng bago. Ngunit hindi bago sa material na aspeto, ngunit bagong puso at bagong takbo ng pag-iisip. Ito po mga kapatid, ang tunay na pagbabago. Tinutukoy dito, hindi ang pagbabagong pisikal, hindi ang mga bagong material na bagay ang ating dapat mithiin, kung hindi ang pagbabago ng ating puso at kaisipan upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na piging na inihanda sa atin ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming handaan ang pwede nating daluhan. Subalit, unahin natin, higit sa lahat, ang pinaka-importante at pinakamahalagang handaan ng Diyos. Walang iba yan kung hindi ang banal na Eucharistia. Kaya ihanda natin sana lagi ang ating mga sarili upang tanggapin ang biyayang ito ni Jesus Nazareno. Baguhin na natin ang takbo ng ating pag-iisip. Unahin natin ang Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yung mga bagay na mayroon kayo. Pero ang nais kong sabihin, ang lahat na mayroon tayo, di po ba't ang lahat ng iyan galing sa Diyos? Kaya nararapat lamang na unahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. At ito mismo, ngayon, ang tamang panahon, hindi bukas, hindi sa isang araw, at hindi sa isang buwan, upang lalo tayong makapagbago. Ngayon, ang hinahanap sa atin ng Diyos upang tayo'y makasalo ng Panginoon sa banal na pagpapalang handog sa ating lahat. Kaya lagi po nating tatandaan, bawat isa sa atin ngayon, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang magbago. Alam po ninyo, hindi nauubos ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Pero, huwag nating aabusuhin, nais ng Diyos na magbago tayo ngayon dahil mahal niya tayo. Paghandaan natin na magkaroon ng puwang ang Diyos sa ating mga puso upang mapagbalibago natin ang ating mga maling pamamaraan, ang ating baluktot mga pangangatwiran, at ang ating
mga masamang kinaugalian. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.